Para sa pinakaunang bugso ng ating balitaan, formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halos 7 trilyong pisong pambansang budget para sa taong 2026. Alinsunod sa konstitusyon, ang sektor ng edukasyon pa rin ang nakatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo. Si Creslin Cataro magbabalita. Sa ceremonial signing na ginanap sa Malacanang nitong Lunes, Enero 5, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ang 6.8 trillion peso national budget para sa 2026 ay nakaayon sa medium and long-term development goals ng pamahalaan. Sa ilalim ng General Appropriations Act o Republic Act No. 12314, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy at palalakasin ang mga reforma sa edukasyon, kalusugan, paglikha ng trabaho, food security at social protection. We are at a critical juncture in the implementation of this administration's medium-term development plan and on the cusp of sweeping reforms in politics and in governance. The 2026 General Appropriations Act is a vital component in all of these. Alinsunod sa konstitusyon, ang sektor ng edukasyon ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng budget, mahigit 1.3 trillion pesos. Gagamitin ito sa pagpupondo ng bagong teaching and non-teaching positions sa mga pampublikong paaralan, promosyon at reclassification ng mga guro at konstruksyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Ang sektor ng kalusugan ay pinaglaanan ng higit 448 billion pesos upang higit pang isulong ang Universal Healthcare Program. Malaking bahagi nito ay ilalaan sa Zero Balance Billing Program na sasagot sa gastusin sa inpatient services sa mga ospital ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa budget ang pondo para sa disease surveillance at health financing. Makatatanggap naman ang PhilHealth ng halos 130 billion pesos, kabilang ang 60 billion pesos na ibinalik alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Gagamitin ang mga pondong ito sa pagpapalakas at pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth. Ang sektor ng agrikultura ay pinagkalooban ng mahigit 297 billion pesos para sa modernisasyon ng infrastruktura sa pagsasaka at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang pondo para sa mga farm-to-market roads na mag-uugnay sa mga komunidad sa mga sentrong pangkabuhayan, magbabawas ng gasto sa transportasyon at magbabawas din ng post-harvest losses. Ang social protection system ay tatanggap ng mahigit 270 billion pesos upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Nakaayon ito sa layunin ng pamahalaan na pababain sa single digit ang antas ng kahirapan pagsapit ng 2028. Naglaan din ang budget ng karagdagang pondo para sa militar at uniform personnel, kabilang ang pagpapatupad ng updated base pay schedule at pagtaas ng subsistence allowance ng mga key defender ng bansa. We thank all members of Congress for the principled exercise of its power, all of the purse, and for the meaningful reforms undertaken to widen participation, to strengthen accountability throughout the budget authorization process. Binanggit din ng Pangulo na sa bisa ng pagpapatibay ng 2026 General Appropriations Act, ang 2025 national budget ay itinuring na reenacted at nanatiling may bisa hanggang Enero 4 ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Cataro, SMNI News.